tamang-tama po ang inyo pong pagdalo. Tayo po'y nagsisimula para sa isang napakahalagang katanungan na tinatanong ng mga tao sa kanilang sarili. Meron pong isang chairman ng isang university sa Amerika na siya po ay chairman ng departamento ng philosophy. At ang ginawa niya, sumulat siya sa 250 tao na mga philosophers, mga kilalang philosopher. Ito pong meaning ng philosophy. Okay, gusto ko pong maintindihan po ninyo. Ang philosophy ay ito: the study of ideas about knowledge, truth, the nature, and meaning of life. So ang mga philosopher ay magaling sa mga may kinalaman sa tungkol sa buhay. Ito pang pangalawang meaning: a particular set of ideas about knowledge, truth, the nature, and meaning of life. Ang pangatlo ay ito: a set of ideas about how to do something or how to live. Paano mamuhay. So ang ginawa niya, yung pong mga philosopher, yung naging eksperto sa philosophy, sa filosofiya. Sinulatan niya, 250. Ito po yung mga philosopher at saka scientist at saka mga intellectuals, writer ng mga books. Sumagot sa kanya. At ang mga tugon nila ay nakaka-depress dahil ang mga sagot nila ay kakaiba, tulad din ng marami sa atin. Ano ang buhay? Ano ang purpose ng buhay? Ang purpose ng buhay ay tungkol sa anak. Nung nadisgrasya ang anak, o nung nawala ang anak, o nung nakagraduate ang anak, nawala na ng kabuluhan ng buhay. Ang buhay ay tungkol sa aking asawa. Nung nagbago ang isip ng asawa, tumayin kayo sa akin sandali at huwag kayong malungkot kung sakaling may karanasan kayong ganon. Nagbago ang isip ng asawa tungkol sa kanya at sumakabilang bahay. Nagkaroon po ng impact ito sa kanyang buhay at naging negatibo na ang kanyang buhay. Kasi na-involve na ngayon sa tokhang. Nag-drugs at kung ano-ano na ang nangyari sa kanya at naging alcoholic at kung ano-ano na kanyang pinagkalibangan. Ang iba naman ay tungkol sa kanyang negosyo. Nung maunlad na ang kanyang negosyo, ubod na ng unlad ng kanyang negosyo na hindi na niya malaman kung ano ang kanyang gagawin, na iba ng takbo ng kanyang direction. Nauwi siya sa casino, nauwi sa kusina. Malaking kaibahan, ano? Pag nauwi sa casino, naubos ang pera. Pagka nauwi sa kusina, lumalaki ang tiyan. At ang tunay na meaning ng buhay ay hindi malinaw. Kaya ang sagot po ng mga philosopher na ito, depressing, frustrating, at yung iba nang huhula, at yung iba inamin sa kanya, hindi ko po alam ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng buhay? I know, I hear it deep inside. Destiny is calling me up. 'Cause I believe to see a man walk on the moon, and now I can speak my mind through computer lines. Mama said you can be what you wanna be. Keep your faith and playing by the rules. Ooh. Love and prayer wouldn't lead me, pull me through school. That there wasn't that one degree that I could learn that won't tell me what on earth am I here for? Who's in the mirror? Heaven only knows. Now I've got 1,000 questions running
mind. In the way I pray you show. Ooh. Now my family says, girl, you're just like your daddy was. And the fruits never far from the tree. So I'm praying each night, just like Mama told me to do, that the Father they see in me is the one that I pray to tell me what on earth am I here for? Who's in the mirror? Heaven only knows. Now I've got 1,000 questions running through my mind, and the way I pray you show. 'Cause only you know what you know, because you are the Lord of my life. I need your hand to guide. Take me to that one place where I should be. You promised to be your sun will shine and light my darkest night. Take away the clouds so I can see all the purposes you have for me. You show me what I can be. And when you show me you do it, I heard you, my Lord. That's what I'm here for. Sa kabutihang palad, merong isang tao na philosopher. At siya ay isinulat niya ito sa Bible. Ang pangalan niya ay si Haring Solomon. Full of wisdom. Nasa kanya ng lahat ng bagay, ngunit parang walang direksyon ang kanyang buhay. Kaya dito sa Ecclesiastes, chapter 7, at babasahin po natin from 21, verse 21, hanggang verse 25. At tingnan natin itong mga katanungan ito na kanyang isinulat upang ito'y makarating hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Libo-libong taon na ang nakakaraan. Itong taong ito, si Haring Solomon, wala siyang nasisilayan ng kanyang mata na hindi niya kayang maangkin. Tao man ito o bagay. Ang asawa niya ay 1,000. Hello, mga kalalakihang naririto. Na-imagine mo ba ang buhay mo kung gaano ka miserable pag ikaw ay mayroong asawang 1,000? Hindi na yung pag-ibig, yun ay parusa. At si Haring Solomon ay nagkaroon ng ganitong katanungan sa kanyang sarili. May mga taong nabubuhay for pleasure. Gusto lang niyang pleasure para sa kanyang sarili. Meron anuman ang gawin niya, kulang at kulang. May mga tao na nabubuhay para sa acquisition. Bili ng bili. Ang pangalan niya ay si Billy. So, bili ng bili. Pero matapos niyang mabili, hindi rin siya nasisiyahan. Pagkatapos niyang mailagay ito sa kanyang bahay o kanyang masakyan. Dahil naluluma din ang lahat. Kahit itong katanungan niya, sabi niya, huwag mong pakikinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao. At baka kalaunan, ay mismong alila mo ang magtawa sa iyo o humamak sa iyo. Pagkat, alam mo sa sarili mo, kung gaano nakarami ang iyong hinamak. Sa lahat ng bagay, ay sinubo ko ang kalaman sa pag-aakalang ako'y matalino. Ngunit napatunayan kong hindi pa. Sino ba rito ang matatalino? Yung matataas ang pinag-aralan ng matatalino. No? Sinubok mo na lahat ng bagay. Tinesting mo, akala mo ikay matalino. Pero ang dami mo palang nagagawa sa buhay na pagdating sa dulo, isa palang kahangalan at malaking kamalian. At ikaw mismo nagagalit sa iyong sarili. Amen po ba tayo? Hindi natin matatarok, sabay-sabay.
Napakahiwaga nito. Ulitin natin, isa pa. Napakahiwaga nito. Mas malakas pa po doon. Sabay-sabay, please. Matatarok ang kahulugan ng buhay. Mapakiwaga para natin maunawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo nilikha ang sarili mo. Alamin mo man ng alamin, akala mo ikaw ay marunong, pero hindi mo maunawaan kung anong kahulugan ng buhay. Amen po ba tayo doon? Maging asawa ko lamang ang babaeng ito, ako'y sasaya. Nung nagkaanak ng 12, hindi pala. Makamtam ko lamang ang sasakyang ito, masaya na ako. Nung sumemplang, hindi pala. Magkaroon lang ako ng negosyong ito, masaya na ako. Nung dumating ang napakaraming problema, hindi pala. Amen po. Kaya hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwagan nito para sa atin dahil hindi mo nilalang, hindi mo nilikha ang sarili mo. Meron lumikha sa iyo, ang Diyos. Amen po. Pag meron kang gamit, kailangan kang magdepende sa manual ng manufacturer. Lalo na ngayon, ang mga TV ay ibang klase na, smart TV. Napag-aari ng hindi smart na owner. Kaya hindi niya maintindihan kung paano gamitin ang mga smart TV, ang smartphone, in the hands of owner that is not too smart. Amen pa ba tayo doon? Ganito pala yan. Ganyan pala ang TV ko. Nung itinuro sa kanya kung paano gamitin, hindi niya alam. Pati ang buhay natin. Pag hindi mo alam gamitin, you can misuse and you can abuse. Mami-misuse. Mali ang gamit mo sa buhay mo, at maaabuso mo ang buhay mo. At pag inabuso mo ang buhay mo, pagtanda mo, aanihin mo yon. Kaya, nagkasakit sa baga, nagka-cancer, kabi nagsisigarilyo, kaya. Ikaw may sakit ka sa tay, may sakit na, ikaw umiinom. Sabi ko doon sa akin, nagpe-pre sa hospital sa Amerika, have you been drinking, sir? Sabi niya, yes. Kaya. Marami tayong nagagawa, nami-misuse, na-abuse ang buhay. Gusto ng Lord, magamit mo ang buhay mo ayon sa kanyang kalooban. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, loves ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Gusto niya ma-enjoy mo ang buhay. Gusto niya ang kaganapan ng buhay, maranasan mo. So, hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para natin maunawaan. Nagpatuloy ako sa pagdidili-dili, yung pag-iisip-isip. Nagsuri akong mabuti at matamang kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalamang kong, tinan niyo po, sabay-sabay. Nalamang kong, sabay-sabay, nalamang kong kamangmangan ang magpakasama at kaululan ang magpakamangmang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang gayon. Kapalakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So may planong maganda ang Diyos at ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. At pag hindi tayo nagsimula sa Kanya, you started in the wrong place. Para hanapin mo ang buhay, katulad ng awit na narinig natin kanina, Mama said, you're just your daddy. Pero sabi niya, nung ako'y nanalangin, gusto ko ako'y maging katulad ng aking daddy na pinananalanginan. Sinong gustong maging katulad ng kanyang daddy na pinagdadasalan niya araw-araw? Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Sa kanya, nagsisimula ang lahat. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11 ay ganito, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala o plano na inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ang tagal ko nang binabanggit ang verse na ito, pero pagdadating ng problema, nawawalan pa rin ng pag-asa ang karamihan sa atin na naririto. Amen po ba tayo doon? Meron tayong kulang ang pagkaunawa sa kahulugan ng buhay, yung purpose ng buhay. Amen po. Huwag po kayong magpapaliban sa inyong pag-attend. Sa mga susunod na linggo, mas marami pa tayong matutunghayan, marami tayong makikita, marami tayong mauunawaan.
Ako lamang ang nakakaalam. Sabay-sabay. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang ihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kaya ang kailangan ay kilalanin natin, siya na nakakaalam upang yung kanyang plano ay mabuksan tayo at makita natin. Isa pa po, tinan nyo sa Isaiah 55 verse 8. Sabi ng Panginoon, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay din ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Sabihin mo sa katabi mo, kaya pala. We have been doing the right thing the wrong way. Nakukuha niyo ba yung sinabi yun? Ginagawa natin ang tamang bagay sa maling paraan. Ay sabi ni Jesus ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi pa ni Jesus sa isang banda, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa katanungan, sa maraming kapalpakan ng buhay. Hindi na siya lalakad sa kadiliman. Makikita niya yung direction ng Diyos para sa kanya. Nakalulungkot isipin na maraming church people na nakarinig na ng mensaheng ito na hindi na buhay sa direction ng Diyos. At yung purpose ng Diyos sa kanya, pag dumarating ang pagkakataon na lumihis at humiwalay, ay nalihis at hindi sumusunod sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Amen po ba tayo doon? So, tinan niyo po, ang maraming tao ay abala sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng kanyang mga anak, pamilya, pagbabayad ng utang, busy sa pagbabayad ng utang at sa pangungutang. At ang mga tao, lumilipas ang araw, dumadating na halos sa dulo ng kanyang buhay, hindi pa niya nalalaman ang purpose ng Diyos sa kanya. Ako yung mag-a-abroad. Nung mag-abroad, ang hirap pala. O ipupunta sa Amerika, akala technicolor ang buhay doon. Pagdating doon, nagkahiwalay ang mag-asawa. Ang mga anak ay nalito sa buhay. Hindi ibang tao ang kinukwento ko, kundi sarili ko. Kahit napakaraming ninyong tayo, kung sama-sama natin itong titingnan, marami tayong matututunan. Amen. Marami tayong benefit. Marami tayong kapakinabangan. Alam niyo, ang totoo niyan, pag hindi mo ito nadiskubre, merong pangyayari sa buhay mo na magdudulot sa iyo ng negatibong resulta. There's a negative result of not knowing your purpose in life. Ito po, iisahe-sahin ko sa inyo. Ito ang resulta ng hindi mo pag-alam sa iyong layunin. Yung hindi mo pag-connect sa Kanya na lumikha sa iyo, hindi mo naunawaan ang layunin ng buhay mo, ito ang resulta. Kung hindi mo alam ang iyong layunin, magiging nakakapagod ang buhay. Pastor, ako po'y pagod na sa asawa ko. Pastor, pagod na ako dito sa paulit-ulit na ginagawang kamalian ng anak ko. Pastor, kung maaari lang magpalit ng magulang, nagpalit na ako. Hello, nandiyan ba kayo? Yung ba'y pangkaraniwang mga salita? Sa loob ng aking 25 taon na karanasan sa pagiging pastor, pagka-counsel ng mga tao, nung nasa Amerika pa ako hanggang ngayon dito, nakita ko ang katotohanan ito na napakarami mga tao napapagod, napapagal. At ang buhay niya, tinuturing niya na parang walang latoy. Gets niya ako? Mangyari, meron siyang confusion. Ang confusion ng tao, success versus purpose. Kaya ang hinahanap niya yun siya maging successful sa career. Pero nung ma-attain niya ito, kulang. Hindi pa rin fruitful, hindi pa rin fulfilled. Nung matapos niyang ma-attain ang kanyang career. Iniisip niya ang success at saka purpose ay pareho. Meron magkaiba ang dalawang ito.
Kaya hanggat hindi natin hinahanap ang purpose ng buhay sa Diyos, nabubuhay ka ng hindi mo malaman kung ano talaga ang layunin ng Diyos para sa iyo. Tingnan niyo po, sa Ecclesiastes chapter 1, verse 5, ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Para po itong newscaster eh. Magandang araw sa inyong lahat. Sisikat ang araw sa umaga at lulubog sa hapon. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, pupuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Napipigure out niyo ba itong sinasabi dito ni Haring Solomon? Araw-araw, ganito na lang ang buhay ko. Paggising ko sa umaga, meron bang kape? Meron bang pandesal? Anong oras ka mamamalengke? Pupunta ka sa palengke, sakay ka ng tricycle. Kung walang pera, naglalakad lang kung medyo malapit. Pagbalik, bibilihin yung pinamili. Pagpuputol-putulin yung mga talbos-talbos, yung mga metal-metal. May talbos ng kangkong, may talbos ng kung ano. Puputol-putulin ito, igigisa ito, paghahalu-haluin. At pagkatapos darating ang kakain o! Daluhong yun, sisinghutin, tapos. May iwan ka, maghuhugas ka na naman. Hindi pa natutuyo yung hinugasan mo. Nay, meron bang merienda? Naghahanap ka na naman ng panluto ng merienda. Merienda, dating na naman, daluhong na naman, sisinghutin. Pagkatapos, wala na naman, may iwan ka na naman mag-isang maghugas. Hindi pa natutuyo, hapunan naman. Paikot-ikot ang buhay. Hanggang sa ikay pumuti ang buhok. Para ano ba ang buhay? Ito yung sinasabi dito, paikot-ikot lamang ang buhay. Amen po? So, anong ipinararating sa iyo dito? Ang buhay ay parang gulong. Nasa ibabaw, isa nasa ilalim. Hindi mo maintindihan. Para kang nasa treadmill. Lakad ka ng lakad, wala ka naman pinupuntahan. Para ka nasa tomba-tomba. Nakaupo na ba kayo sa tomba-tomba? Busy. Pero walang nararating. Pag sa tomba-tomba. Amen po. Pag hindi mo alam ang purpose ng buhay mo, ang layunin ng buhay mo, maging ikaw ay worker ng church, madali mo itong iwanan. Madali kang mag-quit sa iyong commitment. Kasi hindi mo alam ang purpose. Bakit ba ako naririto sa mundo? Gets niyo ako? Nung nasa malayo, miss na miss ko po, pastor, ang church. Talaga po naman, kahit sa kung saan mag-church, hinahanap-hanap ko ang ating church. Hello, nandiyan ba tayo? Maalaala mo kaya? Hanap ka. Nung dumating dito, ay hindi ko naman makita. Hindi ko naman napagkakausap. At ang dating gawain na iniwan niya, hindi naman niya mabalikan. Naandun pa rin yung hang up tungkol doon sa abroad, tungkol sa kanyang malayong pinanggalingan. Nagigets niyo ako. Ang purpose kung paano siya isinilang muli at kung paano siya tinawag ng Diyos at kung paano may magandang plano ang Diyos sa kanya, hindi maging buhay. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Verse 8. Tanyo, ang lahat ng bagay, isa pa, hindi makakayang ipaliwanag, walang sawa ang paningin ng tao. Okay? Punta ng punta sa mall, window shopping. Walang sawa sa katitingin. Gusto ko yon. Gusto ko yon. Gusto ko yon. Walang sawa sa pakikinig ng chismis, mga balitang kung ano-ano. Nagigets niyo ba ako doon? Pero meron gusto ang Lord sa iyo. Ang maunawaan mo, ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hanapin sa iyong sarili.
Huwag mong hanapin sa iyong kalooban, magdaraya ang puso ng tao. Ang hanapin mo ito ay sa Kanya na lumikha sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tingnan nyo, ito pa, pangalawa ito. Yung una, nakakabagot, nakakapagod. Ang pangalawa, kung hindi mo alam, sabay-sabay, kung hindi mo alam ang iyong layunin, walang kaganapan, walang fulfillment, walang kaganapan. Yung hindi ka makontento, walang kaganapan, hindi ka nasisiyahan. Parang lagi na lang may kulang. Kahit anong maangkin mo, kahit anong makamta mo, kahit anong kalagayan mo, parang laging may kulang. Nagigets niyo ba ako doon? Sabi sa verse 8, okay, tinan natin ito. Verse 8 hanggang verse 9, tinan niyo. Ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakikinig. Okay? Paulit-ulit. Tignan niyo po. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Okay? Ang naganap noon, sabay-sabay, ay nangyayari ngayon. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. History repeats itself. Ipinreach ko yan sa plaza noon, yung history repeats itself. Katulad halimbawa po nung tayo ay nasa ilalim ng mga Kastila. Okay? At mga Amerikano, yung panahong yun. Okay? Yung naglalaban-laban yung ibang bansa para angkinin ang Pilipinas. May sumulpot na mga hero, mga leader. Ito po si Andres Bonifacio at saka itong si Emilio Aguinaldo. Ito po yung kapanahon na noon na mayroong Magdalo at saka Magdiwang. Ang Magdalo, tropa ng Aguinaldo. Yung Magdiwang, tropa ni Andres Bonifacio. Isa ang layunin, mapalaya ang inang bayan. Pero nakita ninyo kung paano sila nagtalo-talo at nagpatayan. At nung mapapunta ng Cavite, talaga ang mga Caviteño ay matatapang. Nakakalungkot lang yung paraan ng katapangan kasi pinatay yung walang kalaban-laban. Pinatay si Andres Bonifacio. Gets niyo ako? Now, ano ang nangyayari sa atin ngayon? Naglalaban-laban ang magkakaibang partido ng politika. At nagsisiraan. History repeats itself. Hindi alam ang purpose. Gets niyo ako? Ang naganap noon, nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Hindi alam ang purpose. It's just a repetition kung ano yung nangyari noon. Paulit-ulit lamang sa mga nangyari noon. Amen po. Parang pag ganito ang buhay, palaging naghahanap, ang tao lagi naghahanap ng new arrival. Nakikita nyo sa mall, yun ang usong-usong salita. New arrival. Sa tindahan ng kotse, new model. Hello, nandiyan ba tayo? Ay, hindi marami sa inyo masyado matutuwa sa sinabi ko kasi hindi naman marami sa inyo ang bumibili ng kotse taon-taon. Pero new model, new arrival. Pero scooter, di ba? New model. Okay? I-discover sila ng, ngayon, uso na yung electronic. Sa susunod, magiging uso na yung, depende ito sa sinag ng araw, yung solar-powered. Nakikita natin dito na naghahanap lagi ng bago. Napapansin niyo po ba yun? Ngayon, para makita mo ang katotohanan ng sinasabi ko, tingnan ninyo, ayon sa survey, ang isang tao daw ay 350 times na nagpapalit-palit ng channel ng television pinapanood sa loob ng kanyang buhay. Yung buong buhay niya, in his lifetime, 350,000. Baka ang ilan sa inyo, naka 600,000 na ng pagpapalit-palit ng channel. Pag hawak mo yung control, parang computer game eh. Pagka advertisement, lalo na pag nanonood ka ng Sona, mas marami pang advertisement kaysa news, lipat na naman sa iba. Oh boy, hindi ganyan lang ang buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Amen. Amen po ba tayo doon? Pangatlo, tingnan niyo po, ang pangatlong disaster ng buhay. Sabay-sabay.
Kung hindi mo alam ang iyong layunin, hindi ma-correct, hindi maitutuwid ang buhay. Dito po sa Ecclesiastes verse 15, okay, chapter 1, verse 15. Sabi dito, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang. Okay, sabay-sabay, basahin po natin. Nakaranas na ba kayo o kayong mga nakikipag-boyfriend at girlfriend na matapos yung boyfriend mo agawin ng best friend mo? Parang yung relasyon na nawasak, ang hirap ng baguhin. Mahirap na. Amen po ba tayo doon? Yung mga broken relationship, mahirap nang i-correct. Hindi na maitutuwid. Nasubukan nyo bang piliting ituwid, pero hindi nyo maituwid? Amen po ba tayo doon? Problema yan ang iba sa atin na naririto. Amen po ba tayo doon? Huwag na kayong magsabi sa katabi mo na ikaw yun. Kunyari, hindi ikaw yun. Okay? Pero ganyan ang nangyayari sa atin. Mga pangyayaring hindi mo maituwid. So, ang gagawin ng isang tao, hahanapin niya ito, susubukan niya ang maraming bagay at lilibangin niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng sports. Magpapakadalubhasa sa basketball, magpapakadalubhasa sa golf, magpapakadalubhasa sa volleyball at ibang bagay. Maring masaya ito during the time, pero hindi pa rin ito ang kaganapan. May kulang pa rin. Amen po. Hindi mo maitutuwid ang buhay sa mga hinahanap mo ito. Buti na lang, meron pangalawang way para malaman mo. At ito po ay ito. Hanapin mo, tuklasin mo kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Si Jesus magbibigay liwanag sa ating buhay. Buhat nung ako'y nakakilala kay Jesus, nagkaroon ng direksyon ang aking mga ginagawa. At ako'y nasisiyahan sa resulta nito. Bakit ako nasisiyahan? May kinalaman ito sa pagbabago ng buhay ng mga tao. Kayo po yon. Sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. Kaya kung gusto mong malaman ang talagang layunin ng Diyos sa iyong buhay, sa Ephesians 1 verse 11, ito po. Sabay-sabay. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Si Jesus ang dahil. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang sabihin mo sa kanya. Si Jesus ang dahil. Pag nakilala natin si Jesus, nung magsimula ako ay nag-iba. Nung nagsimula ako noon, pagka-Christmas, kinakailangan meron akong paborito kong yung scotch. Mahilig ako, hindi ako mahilig sa beer. Yung beer, parang soft drink sa akin yun. Pag kumakain ako ng hamburger, beer. Yun ay parang soft drinks. Pero ang iniinom ko, iniinom ko scotch. Mahilig ako doon. Pagka Pasko, meron ako noon. Nakakaisang bote ako. Pagka Christmas at saka New Year, meron ako noon. At yan na naging buhay ko. Lasing ako, tapos kinabukasan, masakit ang ulo ko. Walang direksyon ang buhay ko. Dahil kay Kristo, kami naging bayan. Ibig sabihin ng bayan ay isang lupain na tinitirhan. Lupain na tinitirhan. Amen po. So, pag ikaw ay tinawag na ikaw ay bayan ng Diyos, nananahan ang Diyos sa iyo. Amen. Yun ang bayan ng Diyos, nananahan sa iyo. Kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. So, ang magandang layunin ng Diyos, halos 2,000 mahigit na nakakaraan. 2016. Okay? 2016 years ago. Nakalipas ito'y gusto ng Panginoon na maging buhay sa puso ng bawat isa. Kayo po, na naririto every Sunday na nakikinig. Yung iba sa inyo, 21 taon ko nang kasama. Nawa po sa pagkakataong ito, dalangin ko sa Panginoon,
maging buhay ang purpose ng Diyos sa buhay natin lahat. Sabay-sabay, manalangin po tayo. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ang layunin niyo po, naway maging buhay sa akin. At ang lahat ng ito'y nagsisimula kay Hesus Kristo. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Ikaw ang maupo sa trono ng aking puso upang ako'y pagharian po ninyo. Tinatanggap ko po kayo ng buong puso't kaluluwa bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. At maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob po ninyo sa akin. Liwanagan niyo po ako. Tulungan niyo po ako na ang mga dalahin ko ay makayanan ko sa pamamagitan ng aking pagiging tuon sa purpose mo sa buhay ko. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Doon po nagsisimula, dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos. Ulitin po natin, dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos, na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong panguna. Sa Philippians chapter 3, tinan niyo po. Tingnan po natin ito. Philippians 3, verse 12 to 14. Hindi sa nakamtam ko na mga bagay na ito, hindi rin sa ganap na, ngunit sinisikap kong may isa katuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Kanina, tinignan natin yung negatibong resulta pag hindi natin alam ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Ilan po sa inyo nakaka-relate doon na yung mga binanggit nating nangyari pag hindi mo kilala si Kristo ay nangyari sa inyo? Pakitaas ang kamay. Pag hindi mo kilala si Kristo, at hanggang ngayon, yung iba, nangyayari sa Kanya. Ito po yung 4 na benefit kung alam mo ang purpose ng Diyos sa iyo. Pag alam mo ang purpose ng God, then you have these 4 benefits in your life. Una, tinan niyo po, mga benepisyo ng pagtuklas sa layunin ng buhay mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng focus. Focus. Sabay-sabay. Alam niyo, hindi ako naniniwala na may batang bobo. Ang paniniwala ko ay mayroong mga bata na off-focus. Ang akala ng marami, ako'y pangod. Noong ako'y maliit pa, pangod. Alam niyo ba yung pangod? Sa naik lang yung pangod eh. Ang pangod yung bobo, yung hindi makaintindi. Tamad akong sumulat, ang notebook ko, nakabalon-bon lang sa likod ng bulsa ko. Tamad akong pumasok sa school, lagi ako nagkakating classes. Pero wala akong focus. Hindi ako naniniwala na mayroong bata na pangod. Ang paniwala ko, karamihan sa mga bata ay off-focus. Walang focus sa kanyang pag-aaral. Walang direksyon. Hindi niya alam. Kaya yung mga batang nakakausap ko, kinakansel ko, yung iba na nasa scholarship program ko, kinakausap ko, may magandang purpose ang Diyos sa buhay mo. Ang pagtuklas sa layunin ng Diyos sa buhay mo, magbibigay ito sa iyo ng focus. Hindi kayong takbo rito, takbo ro. Hindi yung parang manok na naputulan ng leeg. Nakita na ba kayo niyan? Yung ang manok, pag pinutulan mo ng leeg, chung, 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 lukso ng lukso, hindi malamang kung saan pupunta. Ayaw ng Lord, ang buhay mo ay parang manok na pinutulan ng leeg. May direksyon. Ang ilaw, ang siyang tatanglaw. Si Jesus ang ilaw. Sabi niya, ang sumusunod sa akin ay magbibigyan ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi na muling lalakad sa kadiliman. Amen po ba tayo doon? Okay, sabay-sabay po, basahin ka po ninyo ito. Okay, go. Ang sumusunod sa akin ay makakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Si Jesus ang ilaw.
Pagka siya ang nasa atin, maliliwanagan tayo sa maraming bagay. Amen po. Ang mag-asawa na hindi magkasundo, pag kinounsel ko at tinanggap si Jesus at naliwanagan, labing-labing. Amen po. Dati ito'y away ng away, naglabing-labing. Amen po. Napakabuti ng Panginoon sa kanya lahat ng kapurihan. Amen po. So ito, sa Philippians 3, verse 13. Okay, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, sabay-sabay, ang ginagawa ko ngayon, isa pa. Ibig sabihin dito, this is one thing that I do. I focus on this. Ang ginagawa ko ngayon, ayan, focus. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam ang hinaharap. Tingnan nyo, napakaraming mga tao ngayon nabubuhay sa nakaraan. Yung masakit na pangyayari sa buhay niya, pabalik-balik, nire-rewind. Ini-enjoy yung masakit na pangyayari. Ini-enjoy yung mga maling nagawa niya. Hindi makamove on. Nag-guess niyo ba ako doon? Hindi makapagpatawad. Lagi na lamang, maalaala mo kaya. Yan ang team song. Hindi kita malimot. Tako, nanay. Idolatrous. Lagi na lamang nandun lagi ang kanyang Panginoon. Nire-rewind lagi. Hindi kita malimot nang ako'y utangan mo. Ganun. Joke lang yan, joke lang. Pero nakikita natin ng mga tao, hindi makamove on dahil yung bigat ng nararamdaman niya at nakaraan niya, lagi na lamang nire-rewind sa isip niya. So, hindi niya makita ang magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi nagpay attention sa magandang pangyayari at magandang nagaganap at mga pagpapalang nasa harapan. Alam niyo yung pagpapala, minsan nasa harapan mo na. Ang tawag natin doon, blessing in disguise. Sabihin niyo yung word na yan, blessing in disguise. Kalimitan sa blessings ng Lord ay in disguise. Yung minsan matatanggal ka sa trabaho, galit na galit ka, 6 na buwan kang walang kita, utang dito, utang doon. Yung pala, makakasalubong mo yung dati mong classmate na magbibigay sa iyo ng break, bibigyan kanya ng trabaho, na ang kikitain mo, 250,000 isang buwan. Wow! Believe ka na kay Lord pag ganon. Eh kung hindi pa rin hanggang ngayon, kalimitan, ang buhay natin, nandun lang tayo nakatuon sa circumstansya. Pagka ang circumstansya mo, hindi ayon sa gusto mo, frustrated ka sa buhay mo. Pero may magandang plano ang Diyos sa iyo. Gets niyo ako doon? Lord, bigyan mo po ako ng opportunity na makapagtrabaho na may malaking sweldo. Sabi ng Diyos, anak, paano ko gagawin yan? Ayaw mo namang umalis sa trabaho mo. Paano kita mabibigyan ng trabaho na may malaking sweldo? Ang trabaho mo ngayon, hindi ka bibigyan ng malaking sweldo. Kung gusto mo, tatanggalin, hindi nyo naman marinig. Amen. Yun ang problem, din natin siya naririnig. Pero it happens. When it happens, hindi mo naiintindihan. So napuprustate kaya, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon, this is one thing that I do. Dito ako nagpo-focus, nililimot ang nakaraan, sinisikap na makamtam ang nasa hinaharap. Woo! Amen! Amen po! So, ano ang mapapala mo pagka ganito? Una, meron kang focus. Pag nalaman mo yun, ito ang benepisyo ng alam mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, magiging napakasimple ng buhay. Hindi mo kailangan maging sophisticated o worse, complicated. Alam niyo ba may komplikasyon? Ito pasisimplihin, hindi complicated, okay? And, hindi sophisticated. Alam niyo yung sophisticated? Yung sophisticated, sasabayan mo yung takbo ng iba. May auto ka rin, may motor ka rin, may iPhone ka din, ang dami naman ng utang, iyo din. Okay. So, yung sophisticated ang lifestyle, pero complicated naman ang pinansyal. Dahil yung talagang tunay na kailangan mo, hindi mo matustusan, dahil sophisticated ang iyong buhay. Hello, mga kapatid, you need to learn how to adjust. Amen.
adjustment. Sabi mo sa katabi mo. Isa pa. Ilakas natin. We need to learn kung paano tayo umadapt. Mapapasimple ang pagtuklas sa iyong layunin ay magpapasimple sa iyong buhay. Alam niyo, pag hindi simple ang buhay, mahirap magpasya. Mahirap mag-decide. Nakita niyo na ba yun? Napakahirap mag-decide yung, paano kaya dapat kong gawin? Marami akong kinakounsel, Pastor, ganito po ang aking, ino-operan po ako. Tatanungin ko muna, bago ko tingnan yung change na gusto mo, tingnan ko muna yung iyong present condition. Ano ka ba ngayon? Saan ka ba nag-aaral ngayon? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ano ba ang takbo ng pamilya mo ngayon? Natutustusan ba ang pangangailangan mo ngayon? Tingnan ko muna ang ngayon para malaman natin kung tatanggapin mo ngayong ino-offer sa iyo para bukas. Hello, nandiyan ba tayo? So, ang buhay natin, pagtuklas ng layunin, mapapasimple ang buhay mo. Ano ba ang gusto ng Diyos para sa iyo? Hindi yung kung anong gusto mo. Ang gusto mo, kalimitan, nagpapagulo, nagkukomplika. Sabi sa Proverbs 14, verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Pag ang tao nag-isip, kulang. Amen po. Pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon, yun ang kahustuhan. Oo, sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen. Kaya mahirap. Ang oras mo, saan ko maguguguling? Saan ba ako maglilingkod sa Diyos? Nasa Amerika na ako na nagsiserve na po ako noon. Effective naman ako doon. Kasi po, yung English ko, naiintindihan naman nila. Naiintindihan din naman ng mga Amerikano yung English ko. Kaya, nabibless din. Effective. Pero sabi ng Diyos, your ministry is not the United States. Your ministry is in the Philippines, not in the U.S. Kaya ngayon po, matanda na ako. Hindi ko pa rin gustong bumalik doon. Ang nais ko pa rin manatili rito. Lalo na ngayon. Aktibo ako ngayon sa mga outreach natin. Tuwing Wednesday, pumupunta ako sa Binyan. Gusto ko pong pumunta sa Mindoro. May inire-ready kami mga video na kahit hindi ako magpunta ron, may mapapakinggan silang message. Yun po ang aking gustong gawin ngayon hanggang sa malagutan ako ng hininga. Kaya, pagka simple ang buhay, malaking mababawas sa stress. Amen po. Hindi ko na patataasin ang inyong kamay. Ang stress nagkokos ng balakubak. Huwag na kayong tataas ng kamay. Pagka yan ay yung kakapal-kapal na pag kinutkot mo ang langib, mamalaking stress. Hanapin mo kay Lord ang purpose ng buhay. Tanggal ang balakubak. Kikinis ang ulo mo. Amen? Yan nagkokos ng pagkarami-raming puting buhok. Yan ang nagkokos ng yung eye bag at saka yung kuro-kurobot ng mga muka. Dahil stress na stress ang buhay. Sino ang gustong ang kutis niya maging makinis? Nakatulad ko. Ulay. "66 years old. Okay? Napakabuti ni Lord. Amen po. Gusto ng Lord na manatili ang iyong lakas, ang iyong energy, ang iyong strength. Ang mga anak mo, patuloy mo pagpayuhan hanggang sa huling hibla ng iyong hininga. Pagpayuhan mo ng makadiyos na pagpapayo. Hindi yung makataong katwiran. Makadiyos. Kaya kailangan natin alam natin ang salita ng Diyos. Pag patuloy kayo nakikinig dito, mapapagpayuhan mo ang anak mo ng makadiyos na katwiran. Ang makadiyos na mga ideya. Less stressful ang buhay. Sabi sa Isaiah 26, tinan niyo po, verse 3. Tinan niyo po. Sino ang less stressful ang buhay? Tinan niyo po. Sabay-sabay. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Sino? Ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo, hindi stressful ang buhay. Bawas balakobak, bawas aibag, bawas kurubot.
Napakabuti ng Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Kaya ngayon, ang tinitingnan natin, ano ang benefits? Ito yung 4 na benefit. Ang una, focus. Pangalawa, simple. Pasisimplihin ito ang buhay. Ang pangatlo, motivation. Ang ibig sabihin nito, ang pagtuklas ng iyong layunin, pag na-discover mo ito, meron kang motivation sa buhay. Mamomotivate ka. Hindi mo naman mabanggit-banggit yung walang latoy ang buhay. Ano ba naman buhay ito? Bakit ba ganito? Ba't pa ba ako nabubuhay sa mundo? Bakit kaya ang buhay ng tao? Lagi na lamang hindi mo maintindihan kung ano ang buhay. Bakit kaya? Pero pagka alam mo ang purpose, merong motivasyon. Amen po. Napakabuti ng Lord. Amen. Napakabuti ni Lord. Ang laging awit mo, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. May problema yan. Nasa gitna ng dalahin. Meron siyang dinadala, meron siyang kabigatan. Lord, I lift your name on high. Yan, okay? Lord, I love to sing your praises. Hindi malungkot. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Kasama ng salvation. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth, from the earth to the cross, from the cross to the grave. Lord, I lift your name on. Woo! Yes! Hindi yung nagmumukmok, hindi yung naghihinagpis, hindi yung laging inaalala yung mga nakaraan, yung mga masamang pangyayari sa kanyang buhay. Amen po. At ito, magbibigay sa iyo ng motivation. Philippians 3:14, sabi rito, tingnan niyo po yun, nakaka-move on. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. Sabay-sabay. Upang kamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay, isa pa. Ang buhay. Okay, isa pa. See, ang panandalian nating kapighatian na dinadanas ay hindi natin maihahambing sa kaluwalhatian na inihahanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen po. Hindi pa naririnig ng tenga, okay? Hindi pa hindi pa nakikita ng mata, hindi naririnig ng tenga, hindi pa sumasagi sa isipan ng tao, ang magagandang bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Sino po ang umiibig kay Lord? Pakinggan niyo itong awit na ito. Ito'y para sa inyo. Purihin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin.
ears have heard what God has prepared for all those who leave their own will behind to follow His. So I surrender to you, and I will give to you everything. Show me what to do, and I will give to you all that I am. I'm placing my soul in your hands. Oh, Jesus. Through weakness, through trembling fear, the Spirit of God has revealed your message, searching all things in Christ believe. So I surrender to you, and I will give to you everything. Show me what to do, and I will give to you all that I am, Lord. I'm placing my soul in your hands. He chose foolish things of the world to shame the wise. He uses the weak for to shame the strong. Through power rest in His arms. God's family is also yours. The kingdom of heaven endures forever, leaving His word to conquer hate. So I surrender to you, and I will give to you everything. Oh, show me what to do, and I will give to you all that I am, Lord. I'm placing my soul in your hands. I'm placing my soul in your hands. Yes, I am. I wanna give you everything. Oh, Lord, my soul is in your hands. Tigilan ninyo na ang pagkapit kay Lord. Kasi bumibitaw ka naman. Hayaan mo siyang manghawak sa iyo. My soul is in your hands. Palakpan po natin muli ang Panginoon. Amen. Ngayon, ito po, reviewin natin ang benepisyo. Number 1. Okay? Ang pagtuklas ng layunin mo sa buhay, magbibigay ng focus. Hindi kayong, alam niyo yung focus, walang iniwan yan doon sa magnifying glass. Na pagka itinapat mo yung araw, yung sinag ng araw, nasusunog yung papel. Ang lakas ng puwersa pag may focus. Amen po ba tayo doon? Yung ilaw, pag ginawa mong laser, kayang putulin niya ng bakal ng laser. Focus. Ang iyong energy, ang iyong buhay, pag nakafocus, you will be strong. Ma-experience mo ang strength. Pero pagka ikaw ay diffuse, kabaligtaran ng focus, diffuse, kalat.
Okay, hindi po ba? Wala ka namang focus sa mga ginagawa mo, maubos ang lakas mo, pero walang nangyayari. Kaysa ron sa ikaw ay may focus. Amen po. Now, ang pangalawa, tingnan po natin. Ang pagtuklas ng iyong layunin, magiging simple ang buhay mo. Hindi yung napakarami mong gusto, kundi yung purpose ng Diyos. Amen po. Gustuhin mo man ang gustuhin, hindi mo naman magagawa ang lahat ng bagay. Pwede ba kayong, naniniwala ba kayo sa akin sinabing yon? Kahit gustuhin mong gawin ang lahat ng bagay, meron ka lamang limitasyon. Do you agree sa iyong limitasyon? Meron kang limitasyon. So, hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay. Amen po. Napakaraming hindi na makapagsuklay na misis. Kasi, gusto niyang ayusin ang banyo, magpintura, mag-gardening, at kung ano na pa gusto niyang gawin lahat, mamalansya, maglaba ng isang bunton, gusto niyang gawin sa loob ng isang araw. Ay hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay. You can only do so much. 24 hours lamang ang isang araw. Pangatlo, tingnan ninyo, ang pagtuklas sa iyong layunin, magpapasigla sa iyo. At ito magbibigay sa iyo ng motivation. Ang ibig sabihin ng motivation, ito yung magbibigay sa iyo ng kasiglahan sa iyong buhay. Hindi yung buhay na walang Lunes na naman. Naku, magpapasko na naman. Sa halip na pagpasko'y masaya, nadidepress. Kasi ang Pasko lang daw ay para sa mayaman. Hindi makakita yung tunay na purpose ng buhay. Amen po. Kaya, pag alam mo, layunin mo, masigla ka. Meron kang motivasyon sa iyong buhay. Amen po. Hindi yung paikot-ikot lang ang buhay mo sa araw-araw. Ikaapat, okay, titingnan natin ito. Ang pagtuklas ng layunin mo sa buhay, sabay-sabay. Sabay-sabay. Maghahanda sa iyo sa kawalang hanggan at ito ang mahalaga sa lahat. Ipiprepare ka nito sa eternity. Okay? Amen? Amen po. Amen? Sapagkat ang lumikha sa atin ay Diyos na walang hanggan. Kaya nilikha niya tayo, kalarawan niya. Kaya ang buhay natin ay magpawalang hanggan. Kapiling ng Diyos. Yun ang gusto niya. Pero nahahadlangan to dahil sa gusto mo at gusto ko. Kaya napakabuti ng Lord, makita natin dito na ang buhay natin ay preparasyon lamang para sa eternity. Sabi rito sa Philippians 3, verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan. Sabay-sabay. Alam nyo, ang buhay mo, ang buhay ko, merong hangganan. Isang araw, ang puso mo ay titigil sa pagtibok. Do you agree? Katatapos lang ng undas, Eddie, alam natin yon. Isang araw, titigil niya sa pagtibok. Okay? Kaya, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Ano yung hangganan na yon? Ang buhay. Okay, isa pa. Okay, mas malakas pa po doon. Woo! Sa Diyos lahat ang kapurihan. Amen! So yung itinitigil natin dito sa mundo, ilang taon? Life begins at 40. Naku po naman. Yung 40, marami ng sakit. Nararamdaman ang high blood, nandun na yung diabetes na litaw, kung ano-ano. Amen po. Life begins at 40. Wow. Di napakaiksi lang. Ngayon, ikumpara mo ngayon, halimbawa, nabuhay ka pa ng 70. Ako, kung typical, mabubuhay ako ng 70 hanggang year 2020. 70 na ako doon. Pag ako'y 70, ang church natin noon, ilang taon na? 30 years. Okay? 30 years na in church. I pray na yung 10,000 souls ma-experience ng HTBC. At saka yung phase 2 at saka phase 3 ma-experience ng HTBC. Amen po? Kung tayo sama-sama doon sa layunin ng Diyos, hindi lang tayo ang makikinabang. Maraming tao mahahatiran natin ng mabuting balita. Pero hindi pa tayo tapos sa layunin ng buhay mo. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong
sa langit. Ang ating buhay, paghahanda lang sa eternity. Dahil ang buhay natin dito ay maigsi, pero ang buhay natin eternally, walang katapusan. Amen po. Amen. Ano man ang trabaho mo na malakas ang kita, ano man ang profession mo, ang career mo, pagdating ng araw, ikaw ang nasira. Nasirang si presidente, nasirang si gobernador, nasirang si mayor, nasirang tatay, nasirang si nanay, ano ka man, masisira din yung katawan natin ito. Pero bibigyan tayo ng Lord ng yung katawan na magpakailanman kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Inaasahan ko po na sa susunod na linggo, habang nakikinig kayo, meron ba kayong panghihinayang na sana na isama ko yung kaibigan ko? Meron ba kayong naramdaman na gano'n? Sana na isama ko yung kapatid ko. Sana na isama ko yung anak ko. Sana na isama ko yung asawa ko. Sana sama-sama kami sa layunin ng Diyos sa pamilya. Manalangin po tayo. Heavenly Father, nawa po, ang aming panghihinayang na ito, matugunan. Bigyan mo po, empower mo po ang labi ng iyong mga anak. Na sa susunod na linggo, Lord, maisama nila ang kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Nanawa po, Panginoon, sama-sama kami na narito sa HTBC, magkakapatid, kami pong mga workers ng church na ito, sama-sama po kami, Panginoon, na ang layunin mo sa buhay namin, maisakatuparan. Magkaroon ito ng katugunan. At nawa po, Panginoon, bigyan mo po kami ng sapat na lakas, Lord, na nanggagaling sa iyo. Hindi kami, tigilan na namin ang pananangan sa sarili, manangan kami sa iyo. Ang Diyos na nakakaalam ng katapusan sa simula pa lamang. Maraming salamat po, Father. All the glory, all the praise, all the honor belongs to you. In Jesus' name, amen.